Hello Team Authentic all over the world! Quick escape or quick trip ba ang hanap ninyo from Metro Manila? Sagot na namin kayo. In this episode, tayo na sa Antipolo. Ipapakita namin sa inyo ang ilan sa kanilang mga popular tourist destination. And sa gabi, dadaan din tayo ng Marikina River Bank. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Maayong adlaw guys! Another vlog na naman ang hatid namin sa inyo. And this time, magdi-day trip lang tayo. From Manila, pupunta tayo dito sa Antipolo! And nandito tayo, syempre, dito natin yung sisimulan sa Antipolo Cathedral. And today is Sunday. Saktong-sakto. Makakapagsimba tayo. And then itong misa patapos na. Hintayin na lang nating matapos. And kilala itong Antipolo Cathedral para sa mga merong sasakyan. Kahit motor pa yan or four wheels. As in dito talaga. Yes. Dito ipinapabless. Kasi nandito yung image of Our Lady of Peace and Good Voyage sa mga manlalakbay. So mamaya baka makakita tayo ng merong mga ibibless na sasakyan. So here's Antipolo Cathedral. And then marami talaga kapag nagra-rides, ito yung nagiging first stop nila. Bukod sa mga nagpapabless na mga motor, as in very popular talaga to sa mga nagra-rides. May nakita ko nito ha. Ayan. Lahat ng nanonood today or tonight, lahat tayo mabibless. Tapos na ang misa. Grabe, ang daming tao. Tignan natin kung merong mga magpapabless. Doon tayo sa kabilang side nakapark. Pero kapag ka magpapabless, dito, nakapila sila. Tapos, lalabas yung pare. And nandito na tayo sa ating next stop. Nandito tayo sa Pinto Museum. And guys, so nga pala, as expected, dun sa Antipolo Cathedral, hindi tayo nakapagpalipad ng drone. Kahit nabasa namin na bawal nga pag every Sunday, nagpaalam pa rin kami. Bawal talaga. Oo. Kasi nabasa namin na pagka Sunday nga, syempre may misa, mas maraming tao. Kaya mas pinili na lang kasi namin yung Sunday. Una, kasi yung misa kasi kapag Sunday, as in tuloy-tuloy siya. Baka kasi magpunta kami ng ibang araw tapos hindi kami sumakto sa misa. Totoo. Pangalawa, syempre, mas konti nga kasi yung sasakyan. So, carry lang yung kaya hindi tayo nakapagpalipad ng drone. Basta ang mahalaga, nakapagsimba tayo. Yes! So now, tara, pasok na tayo sa Pinto Museum. Dito tayo nag-park. And then, ito na mismo yung Pinto Museum. And then, nagtanong kami kung magkano yung parking. No specific. Kung magkano yung ibibigay. Ayan. Dito na tayo sa entrance. Tignan natin kung magkano ang entrance fee. Dami ring tao. Ang mangyayari, registration muna dito sa left side. Ito, registration. And then after ng registration, tsaka tayo pupunta rito sa ticket booth. Ang bayad ay 300 pesos. Tignan natin mamaya kapag kabata, kapag ka-seniors, kung merong discount. Ito yung registration. Meron ditong tablet. And then, nakita na namin, kapag ka-senior, 240. And then, kapag ka-estudyante, 150 pesos. Dito yung payment. And then, ito nga pala yung schedule. Just in case lang. Close sila every Monday. And then, tumatanggap din ng GCash. And then, credit cards. Pwede din daw. Based doon sa pinilatan ni Enzo kanina sa tablet, sa registration. And then, upon entry, meron ditong baggage counter. Iwan nyo yung mga bags nyo.
Ang matitira lang yung pinaka-sling bag. Yung mga pang personal. Free naman po yan, boss. Free. Pati helmet din daw pwede diyang iwan. Tara na. Let's go. This is our first time here at Pinto Museum. Grabe, ang ganda ng ambience niya. Kasi so relaxing. Pati tuloy yung boses ko pa, bebe. Oo, parang kapag nilakasan ko yung boses ko, feeling ko maririnig nilang lahat. Grabe, super Instagrammable. Kahit saan kayo tumingin. Oh, eto oh. So dito lahat ng makikita natin, masterpiece. Oo, masterpiece. Diba? So kahit hindi tayo ganun kahilig sa art, kapag nakita mo siya, as in ma-appreciate mo kasi ang ganda niyang tignan. And then, lalo na siguro kung malalaman natin yung story behind that, kung paano or bakit siya ginawa, diba? Meron ditong chapel. And then, tumutunog, ayan o, naririnig nyo. Meron siyang speaker. So yung pa lang, yung nandito kayo, magpe-pray kayo. Tapos may ganyang music or sounds. Mas mafe-feel nyo talaga. Itong part na to guys, very Santorini. Ito kasing buong area, as in, Mediterranean inspired siya. Ganda, no? Dito na tayo sa itaas, and ito na yung view natin. Actually, kahit yung mga ibang designs niya, as in art na art, kahit yung mga simple. Ayan o. Katulad yung mga ganyan. As in lahat talaga dito art. Ayan pa. So lalo na nga, kung mailig talaga kayo sa mga arts, for sure, mas ma-appreciate nyo siya. Dito si Rizal, and then meron din silang cafe. Cafe Rizal. Even dito ang ganda, oh. Actually, sa laki rin ng area niya, kahit kanina, parang ang dami-dami naming nakapila. Ngayon, hindi na rin kami nagkita-kita. Kasi ang dami nyo rin namang pwedeng puntahan. And then yung iba nga actually, hindi na nga nag-iikot, nakaupo na lang somewhere. And doon tayo galing kanina. Tara, baba na tayo. O game. Game talaga, magpapaka-honest kami. So kanina, nung pagpasok kasi dito, tinanong tayo kung magva-vlog tayo. And then, ang sabi namin, yes, kung ipapalabas daw ba to or hindi, sabi namin ipapalabas. So, nakiusap sila na sana daw, wag na daw tayong mag-comment about dun sa mga art na ipapakita natin. Kasi, which is, naiintindihan naman namin, tama naman, kasi di ba baka mamaya, tama namin sabi niya, kasi baka mamaya sa 10 makikita natin, may isa tayong hindi masyadong magustuhan. Tapos parang mapipintasan. So, nag-agree na basta ipapakita na lang namin, hindi na kami magko-comment. That's why, oo. And tama din naman, ang hirap naman kasing mag-comment kami about art na hindi naman kami magaling sa art, di ba? So kaya lang naman tayo rito pumunta, as in sightseeing na sightseeing lang naman talaga. So yun siya. Kaya kami tahimik. And to be honest naman ha, even hindi na natin maintindihan yung art, or hindi ko naman sinasabing hindi importante or kahit wala na lang art, yung place kasi itself, maganda na. So, carry na din. Malaking area pa siya. Kaya nga sabi namin, hindi kayo magkukumpulan sa isang lugar. Ang dami kasing pwedeng puntahan. Ito din oh, even this area, maganda siya. Ang ganda kasi nung merong paakyat na effect eh. Yung mga hagdan. So, yung pinaka-view, yung pinaka-design, yung pinaka-architecture pa lang,
panalo na. And I guess, ito na yun. So, ang sabi, kailangan daw, maglaan daw kayo dito at least half day para daw ma-enjoy nyo and then maikot nyo talaga lahat. Ang maganda rito, ilan yung gallery niya? 6 yung gallery niya and then bawat gallery na pupuntahan nyo, iba-iba yung tema ng mga arts. And then marami doon, sa totoo lang, hindi mo na maiintindihan. Kasi totoo naman yung arts kasi, di ba, yung mga paintings ganyan, abstract kasi yan Hindi natin alam kung ano yung iniisip nung artist bago niya or habang ginagawa niya yun. Hindi naman to katulad ng history na meron tayong mababasa. Pero pinakagusto ko doon yung motorcycle. Yeah. Na parang nag-curse, di ba? Yes. Ay, parang sinabi niya, di ba? We are the children that your parents warned about. Yes. Yung mga ganun. So parang more on kalayaan talaga nila sa paggawa ng art. Again, ang dami natin hindi naiintindihan. Pero isa lang yung totoo doon. Pag pumunta kayo rito, ma-appreciate nyo siya. And nandito na tayo sa ating third stop. Actually, malalapit lang naman ito, mga 7 minutes motor ride lang. Kaya nga lang, yung talaga, sasapuin mo talaga lahat ng alikabok. Kaya dapat merong wet wipes para tuwing bababa. Fresh! Yes. Charot! Fresh talaga. So itong Hinulugan Taktak, napuntahan na namin siya 5 years ago. Yung nag-ano pa kami, travel and vlog kami. Tapos yung Antipolo yung pinuntahan natin for our first labas ng Metro Manila. But that time, closed siya. So ito yung first time natin siyang mapupuntahan. And nakapag-park na tayo, mukhang free naman. Nandito na tayo, ito yung oras niya, 7 a.m. to 4 p.m. And then, maintenance din. Every Monday. So close din ng Monday. Baka lahat ng tourist attraction dito sa Antipolo close every Monday. Ito na, nakikita na natin ang Hinulugang Taktak. And then, ano tawag dito, best? Spider web. Pero, close na siya. Wala nang nag-ooperate. Okay lang yan. Ang pinunta naman natin dito, itong falls. Nandito tayo sa pinaka view deck. In all fairness, maganda siyang tignan. And malakas din yung tubig niya. Ito na yung Hinulugang Taktak. Basically ka rito, umamin kami mga bula na naliligo yata. Char. Eh baka kasi dumadaan din to sa community. Baka ito yung kumbaga estero. No? Hindi na tayo makababa kasi 4:30 na. Nagpunta kasi tayo dito dahil gusto namin dito maggabi. That is why sarado na lahat. Kaya lang naman, gusto naman namin makita yung pinaka falls. Pero yun nga, makikita yun may mga bula talaga. So, hanggang dito lang tayo sa view deck. Ang alam namin may restaurant din sana sa baba. And nandito na tayo sa ating next stop, ang Cloud9. So, maganda rito, free parking. And then, tignan natin kung magkano yung entrance kapag papasok tayo dun sa hanging bridge at saka dun sa 360 degrees view na makikita natin ang Metro Manila. Ayan, nakalagay naman, free parking. Dami na rin tao. Ito kasing Antipolo talaga. Super popular siya sa mga nagra-ride. Lalo na yung motorcycle. Ito yung isa sa mga best pinagpa-practicean. Kasi kapag nakalagpas ka na ng Antipolo, nakapag-ride ka na ng Antipolo, medyo kaya mo na. Okay, mag-break-in ka. Oo, mag-break-in. Tapos yung magpapabless ka pa. At tara, dito na tayo. And malamang dito na tayo mag-sunset. Ito na yung hanging bridge.
Alam nyo guys, syempre di ba dati, hindi pa naman kasi tayo masyadong nagta-travel. I mean, hindi pa tayo adventurous. So, tinry namin to ni Enzo that time. Grabe yung nginig ko dito. And that time, alam nyo ba, kaming dalawa lang ni Enzo. Kasi nga ano pa yun eh. Tawag nito, pandemic pa. Eh ngayon oh, parang mas nakakatakot siya kasi ang dami nyo. Or baka hindi rin kasi ang dami. Depende. And then ang dami ng tao doon sa 360 degrees na view deck. Kung saan makikita natin ang Metro Manila. Nagpaalam tayo kung pwedeng magpalipad ng drone. Hello po. Hello. And hindi ulit. Tatlo na yung apat na yung napapag-alaman natin na hindi pwede magpalipad ng drone. Grabe no. Ang hirap magpalipad ng drone sa Pinas. Kaya hindi kami nag-i-invest ni Enzo sa mamahaling drone. Kasi hindi rin naman masyadong magagamit. Okay rin na rin yan. Dito na lang natin i-enjoy. Dito yung entrance niya. Magbayad muna tayo. Ano nga, ang entrance fee ay 100 pesos. Pero ito yan. Kapag ang bill ninyo ay 300 minimum per person sa restaurant nila, magiging free na siya. And then, yung cable car at saka yung zip line, available lang siya 10 a.m. to 5 p.m. Ito din yung entrance. Pero itong hanging bridge at yung 360 degrees na view deck guys hanggang 11 p.m. siya. Start siya ng 8 a.m. hanggang 11 p.m. Yes, so kung kakain rin lang din naman kayo, mas maganda na dito na lang kung gusto nyo. At least, ma-free na yung entrance nyo. Pero syempre, expect nyo na medyo mas mahal dito. Bago pumunta sa hanging bridge, dito sa pila, may pa-museum. Haba rin ang pila. O ayan, huwag nyo kami tularan, huwag Sunday. Huwag pala kayo Sunday pumunta. Pa-museum dito. O, tara na, pila na. Siguro mga 30 minutes din to. 10 minutes pa lang naman tayo nakapila. Magandang init. Magandang init. Sobrang init. Naghanap daw tayo. Sana aircon nila to. Charot! Grabe, sobrang init. And then sobrang dami nga ng tao. And then tama nga sa Enzo, yung magiging tagal or bilis ng paghihintay namin, based sa kung gaano rin kabilis or katagal yung nado sa hanging bridge mismo. So, ayan talaga. So, dapat huwag ditong pupunta na Sunday. Aircon naman pala, in all fairness. Pero siguro nga, dahil sa sobrang dami ng tao, hindi kinaya. So, bukas din ang bintana. Ayan, para hindi kayo mainip. Oh. Tingin-tingin tayo dito ng mga antiques. Konti na lang to. Siguro mga 15 minutes na lang. Turn na natin. Inabot na tayo ng paglubog talaga ng araw. Grabe, lagpas 30 minutes. And then, kinokontrol naman pala yung dami ng tao. Ay! Actually, may lula kasi siya kasi gumagalaw. May paggalaw kasing nagaganap. Ito, oh. Ang taas ito. Grabe, yung una kong umakyat dito, sobrang lulang-lula ako. Kasi nung time na yun, hindi pa naman tayo adventurous mag-travel. Ngayon kasi kahit pa paano, meron na tayong mga napupuntahan na matataas. Actually ngayon, nalulula pa din ako. Pero more than sa nalulula ako, mas kinakabahan ako na, you know, very wrong talaga ako kung ano na pinag-iisip ko. Kung kakayanin ba kaming lahat nito. Guys, na nakakaloka doon. Wala kasi kaming magawa kanina ni Enzo. Pinanood pa namin yung Final Destination. Kaloka, diba? Tapos may pupuntahan kami.
yung 360 degree na ano, Na beauty. na beauty. Diyos ko, sa mga nakapanood ng Final Destination, alam niyo na yung tinutukoy ko. Very wrong yung timing namin. Grabe, may unique factor na siya. Pati yung mga nasa likuran namin, nagsisigawan na. Nakakatakot to. Pakit na pakit kasi siya, oh. Diyos me. Struggle is real. Gusto natin to, eh. Oh, ayan. Oh! Grabe. Hindi na. Ang hirap ng gumalaw. Baka dapat ano? Patras ka, David. Patras. Ay, ayan, baka dapat ganito. Hindi din. Mas kita ko yung ano, oh. Lahat. Lahat. My God, yung view na lang, tignan natin. Ang ganda ng view. Grabe, may nginig factor na talaga siya. Ang layo ko na dun sa nauna sa amin. Grabe yung lula. Hindi, siguro dapat wag na lang titingin sa ilalim. Hindi, tsaka ang nakakaloka kasi doon, syempre, umaalog nga siya, hindi nakakahingal din. My gosh! Ito na isipin natin. Ito yung view! Yung view na lang. Ay! Grabe! Ayan, inaano na kami tuloy-tuloy daw. Wait lang po! Kala! Grabe yung nginig. Tapos yung hingal pa kasi. And then, yung hangin. Konti na lang. Carry na natin to. Konting-konti na lang. Malapit na tayo! Finally, we reached the top. Grabe yung hingal. And yung lula. Grabe. Actually, mas nakakatakot siya ngayon. Kasi una, ang dami natin. Dami tao. Pangalawa, napipressure ka kasi merong mga nasa likuran mo. Tapos merong ano tawag doon, nagmamic. Nag-work ka. Na, ano, Huwag umiti sa gitna. Abante. gusto sabihin ng nginginig na po yung tuhod ko. And, kasi naman nanood nga tayo. Alala nyo to doon sa Sinayon. Oo. Ito yung pinaka, yung rooftop restaurant doon. Sa pelikulang yun. 5 years ago, solong-solo natin to. Ngayon, look. Daming tao. Grabe. Oh. Daming tao. But, here's the view. Ito yung view natin. Lalo na pagka dumilim pa ng konti, mas makikita na natin yung mga ilaw. Here's our view of Metro Manila. In all fairness, maganda. And then kahit pa paano, naabutan pa natin, nagpalit yung kulay ng langit. Kasi grabe talagang daming tao eh. Dito naman tayo sa kabilang area. Hanapin natin yung Manila Bay. For sure ito yon. Kasi dito lang may dagat na part eh. Ito naman yung Manila Bay na part. And then kapag dumadaan yung aeroplano, dito siya. Yung last time na galing tayo, saan ba tayo galing last time? Sa China. Dito ba dumaan? Nakalimutan ko na. Oh, pero kitang-kita yung aeroplano dito. Tapos lagi namin hinahanap. Saan ba? Kasi nagmamap kami. Kahit nasa aeroplano. Gusto kasi namin malaman kung ano yung nasa ibaba natin. And then, bigla namin nakikita nasa Antipolo na kapag malapit ng mag-land. Meron nga dito dumadaan. Pero yung iba mas mababa na eh. Ito mataas-taas pa. Yung kanina kasi talaga mababa. Dito. Sa side na to maganda. Kasi meron pang kaunting sunset. Ito naman siguro yung sa EDSA. Talaga kami talaga nag-ano. Ayan yung view natin for tonight. Ginabi na tayo. Worth it yung view. Grabe nun, daming tao nun. As in lahat nakaupo na lang talaga sa sahig. Nakapaikot din. Nakapaikot. So ang hirap dumaan, ang hirap magpicture. Ganyan. At least kahit pa paano masarap yung hangin. And then yung view nga lang. Actually ito yung mga moment na nga lang talaga. Manahimik ka lang. Nam-nam lang. Nam-nam. Pero ang problema nga, nanood kami. Hindi ko manamnam.
Teka lang nga, ikot pa tayo saglit. Ito tayo galing kanina. Panoorin natin yung mga bagong umaakyat. Ito sila. Grabe oh. Ang mahirap kasi yung paakyat na. Kasi paahon siya oh. So nakakapagod, nakakahingal. And then napipressure ka pa dun sa likod. And napipressure ka pa dun sa megaphone. Ano ba tawag doon? Nasa microphone. Grabe. So syempre hindi to pwede sa mga seniors ha. At saka yung mga bata 6 years old and below, hindi sila pwede. Ngayon naman, puro pababa naman tayo, puro stairs naman siya. Kaya hindi talaga siya pwede sa mga seniors. Kaya usually makikita nyo talaga mga bagets. Oo. And then may bata din pero hindi sila dumaan dun sa hanging bridge. Tara na, baba na tayo. Kapag ka merong bata nakasama, dito yung daan. Sa exit na rin pala yung pinakadaan niya. Ito yung tinatawag nilang footbridge. Ang hindi namin alam kung free dito. Paano kung hindi tayo dadaan doon sa pinaka-hanging bridge? Titignan natin kung free, kung pwede. Kasi yung parking free. And then yung binayaran kasi natin, yung pag-akyat dito. At saka yung doon nga sa view deck. Ang tignan natin kung meron ditong bayad. Tatanong natin. So kapag kami kasama kayong bata, dito yung magiging daan nyo. Pero may entrance pa din kayo, yung bata lang yung wala. Grabe. Mas nakakatakot ba kapag kagabi? Parang mas nakakatakot kapag kagabi. Kasi, kapag maaga-aga kasi, ang maganda, meron kang view nakikita. Ang nakakaloka, sabi nung kasabay namin, medyo may edad na mga 50. Sabi, Diyos mio, nagbayad tayo rito para malula. Pero guys, kung malulain talaga yung tao, nakakatakot talaga siya. Huwag nyo na lang itry din. Kasi ako nga, ang dami na rin naman nating na-experience sa ganito. Na gano'n na tayo yung bike, di ba? Yung doon sa Bohol. Pero ito, may nginig factor din eh. Actually, may times ka na gusto ko na lang gumapang. Pero ang technique talaga doon, huwag kang titingin pa baba. Kasi doon ka malulula eh. Oo, pero pag tumingin ka naman dun sa unahan, na makikita mo naman yung paakyat, parang may isip mo, ano ba yun, nakakapagod. Ang tagal pa. Ang tagal pa. Ano, ganyan talaga. So kung gusto niyo siya ma-experience, go for it. Pero again, kung meron kayong lula, huwag nyo na lang sigurong itry para ma-sure tayo. After nga ng mga 45 minutes na biyahe from Antipolo, OA yung traffic. Kahit Sunday, OA yung traffic. Nandito na nga tayo sa Riverbanks. And, eto, mapipil nyo na talaga yung Christmas dito sa Marikina. Ready na ba kayong makita kung gaano karami yung tao? Kaloka, ang daming tao. First time din namin dito nakapunta. Nakikita nyo ba yan kung gaano karami yung tao? Di ba para tayong nasa Coliseum? Daming tao. Ang daming tao. Tapos meron pa dong paperya, oh. Christmas saya. Grabe. Ay, kung kami lang ha, kung may pailaw tong river, ang ganda nito. Bakit ba hindi rito magkaroon ng river cruise? Kaya naman pala ng Pilipinas, oh. Grabe ngayon ako nakita ng ganitong karaming tao ulit. Na nasa isang lugar. Tapos dito, puro mga kainan na. Food park. Food park. Ito guys, oh, di ba? Na-enjoy nila. Picnic lang sila dyan. Hello po. Hi. And then, meron din ditong
bike rentals. Meron ding for kids. Ayun, may dala silang mga sasakyan. And then naglalatag lang sila ng tables and chairs nila. Tapos picnic na sila. Ayan yung hinahanap namin lagi. Kasi di ba parang ang simple ng life kapag ganyan. And the fact na nakakapag-enjoy yung mga pamilya na ganyan, ibig sabihin kahit papaano, baka mas less yung problemang na-experience nila. Ito pa oh, nakakaaliw. Dito lang pala sa Marikina meron yan. Hanap tayo ng hanap. Nakakatuwa. Nakakaaliw. Meron din naman pala niyan dito sa atin. Yung iba nga may tent pa o may mini tent. Diba? Nakalatag lang talaga. Ito na yung isa talaga, no? Sa pinakamaraming tao natin na nakita. And nag-enjoy lang talaga lahat. Plus, ramdam na din ang Christmas vibe. Diba? Kapag ka-Christmas kasi, usually, may perya. Nakakaaliw to, ha? And then, kahit ganito karami yung tao, kahit pa paano organized pa rin. From time to time, meron kaming naririnig na security guard na sinasaway kapag merong nagtitinda. So, hindi daw pwedeng magtinda dito sa area. Grabe ang tao. Ang saya ng vibe dito. May mga bubbles pa. Hello po! May mga pa-bubbles pa. And then, ayan oh, tingnan nyo. Ang saya! Lahat. Happy lang. Picnic. Hello! Oh. May pa-bubbles. Pakiramdam ko tuloy nasa ano tayo. Encantadia. Kayo ay nasa loob ng pagmamayari diba? privado. Ang saya lang ng mga bata. Nakakaaliw lang. Meron palang ganito sa Pilipinas. Hanap tayo ng hanap. Hanap tayo ng hanap. Meron naman pala. Buti na lang. Nagpunta tayo rito sa Marikina. At punta lang tayo ng very light doon sa Carnival. Carnival, perya. Pero di ba from afar, nakita natin yung Ferris wheel. Grabe yung andar. Oo, very Nepal yung dati. Very Kathmandu. Ang bilis. Grabe, ang bilis. Diyos ko, baka ako nandiyan, puro tilidin ako. Ay, grabe. Diyos ko, ang bilis. Kaloka. Grabe, mas bumilis pa, oh. Ay, my gosh. Ay! Magbabayad ka ng 100 pesos para dyan. Takutin, lulain. Ayan, tapos na. Ikaw, kaya mo yun? Parang di. Oo. Grabe yung pinakasasakyan ng Ferris wheel. Gumagay. Oo. Nagsisison eh. Diyos me, ba't naman ganun kaano? Kabilis. Pasok na tayo rito sa pinaka main entrance ng Christmas Saya. Mas maraming rides dito. Grabe ha, perya. Pero ang extreme ng mga rides ha. Diyos ko, nang bata ako kapag ka-perya. Ang mga rides lang, Caterpillar. Tapos yung ano lang, yung mga kabakabayo. Carousel. Eto, grabe naman. May drop. May drop din, oh. Pang Star City na eh. Pang Enchanted Kingdom na yung mga rides dito. Ay, meron pa doon, oh, may Vikings. Di ba nakakaloka? Ang tari naman ng mga rides pala ngayon sa perya. And then, ano rin pala yung mga entrance ngayon, no? Medyo mahal na rin. 100 pesos. May Vikings. Ay, ito parang gusto ko yung ganito. Horror train. Yung horror train. Sakay tayo. Magkano? 75 lang to.
O, sakay tayo dito. Sige na. Ay, ito gusto ko. Ito pala yung mga entrance fee nila. Yung horror train ay 75 pesos. Dito tayo sa horror train. Gusto ko yung ano eh. Natatakot-takot ako. Dito na tayo sa unahan. May driver pala. Tayo yung pangalawa. Kumbaga driver tapos tayo. Tayo. Ready na? Ready! Ayun na! Ito na! Woohoo! Ayan natin. Dati kasi tao talaga eh, no? Ay! Woo! Wala naman. Woo! Wala. Ano lang? Ano ka Drawing. Woo! Unlike dati, tao talaga. Woo! Wala na. Woo! Wala eh! Drawing lang. Oo. Wala naman pala. Drawing lang. Woo! Woo! Ay! Ayun pala! May tao ba? Warm up pa lang pala yun! Oo, may tao talaga. Oh, ito na, last ikot na. 3 ikot eh. Woo! Malaman dito naman sa kabila. Woo! Woo! Ayan na. Woo! Ay! Ay! Ano na naman? Naku, ano ba yan? Woo! Nasana naman? Baka... Baka mabitawan ko yung camera. Malapit! Diyos ko! May dala silang ano na tayo, chainsaw. Walang matatamaan ako! Grabe yun. May ganun pala. Diyos ko. Ah, ito octopus. Ayan, ito mga typical na perya ride. Oo. Ito din, yung mga ano tawag yan? Caterpillar. Ngayon, iba ng tawag. Rocket Express. Ayan, oh. Ito, just me, oh. Wala namang ganito dati sa mga peryahan. Oh, pang Star City yun eh. Oh, yung mga ganito, pang Star City na to eh. Nabingi na naman sila yata sa atin. Grabe. Nakakatakot yung last part, no? Last Oo, na yung may dala kasi ano, ano, totoo yun? Pakiramdam ko kasi may hangin eh. Oo, paano kung makatama yun, no? Ay, ginusto natin yan eh. So, ayan. Ngayon, hanap lang tayo ng medyo tahimik na spot. Punta tayo dun sa isang sulok, sa river. Gusto lang namin makita yung river mismo. Na-enjoy na natin tignan yung ganito karaming tao. And then nakigulo na rin tayo, nakitili. So ngayon naman hanap tayo ng mananamnam moment muna natin bago tayo kumain. Guys, lumayo lang tayo ng very light sa mga tao. Gusto lang kasi namin makita ng malapitan yung river. Umamin kayo, pwede rito magkaroon ng river cruise, kahit yung mga maliliit na bangka lang. Diba? Sa Hoi An nga eh. Ang liit lang nung mismong river. Pero, napakinabangan nila, ang daming mga bangka for tourists. Diba? Pwede dito. Sana. Paliwanagin lang to, no? Total tinatao yung area eh. Ayan, nakapagmuni-muni na tayo kahit paano. Nakaikot na tayo doon kanina. Ito yung hinahanap natin last time. Yung mga may simpleng pamilya na nagpipiknik lang mismo. At ito yung mismong nakita natin. Yung ini-enjoy lang talaga na yung oras nila. Yes, tapos yung meron silang sasakyan. Tapos may dala silang table. Mga baon din. Oo, tapos may table sila, may chairs sila. Yung picnic chairs ba tawag doon? Oo, ina-enjoy lang talaga nila. May mga kainan na din dito. Kaya lang sobrang dami rin ng tao. Hanap tayo na makakain tayo na maayos. Kasi toming-tommy kami. Kumain kami kanina, burger lang. Yung in-between ng mga rides natin. Pero ang bango nitong shawarma rice. Kaya hanap lang tayo na makakakain tayo ng maayos-ayos.
Hindi muna tayo magpo-food trip. Pero just in case pwede. Ay, oh. Merong ano Shanghai Silog, bes. 85. May TJ Silog. 75. Ay, may nangangaroling na din. Ang saya naman ng vibe dito. Magulo na masaya. Basta ang importante, safe lang naman. Walang manggugulo. Para ma-enjoy ng lahat. Ito naman, ha? Yung footlong pala ngayon, 105 na. Mahal na pa. Saan ba kami galing? Ba't hindi namin alam na ganyan na yung mga presyuhan? Yung mga palamig. O malamang doon na lang tayo sa mall kumain, no? Para makakain kami ng maayos. Tapos doon sa mall, nadaanan na namin kanina, merong mga damit-damit na pwedeng mag-shopping-shopping kung gusto nyo. Ito, ganito lang yung perya dati. Parang nakaiwala yung pambata. Oo, nakiwala yung pambata. And then sana, gusto namin kanina, dito sa mga dampa-dampa. Kaya lang, tignan nyo naman kung gano'ng karami yung tao. Baka bago tayo makakain, 10 years. So, pasok na lang tayo sa mall. Hanap na lang tayo kahit ano na lang. Kahit mang inasal carry na kami. Makakain lang tayo ng nakaupo. Oh, meron din dito mga paninda, oh. Ay, mura-mura din yung paninda, bes, oh. Yung mga pambata. 3 pieces for 100. Ito, oh. Oh, for 180 yung mga ternos. Hello po. Ayan, oh. Nagaganda na rin. Ito, mga cartoon characters. Ito po mga pasadya po namin. Ito mga pasadya po. Same po yung price. No po. Magkano po? 350 na. 350 yung dito. Pang-alis na po. Oo. Kahit ano lang una nating makita, yun na lang. Kasi talagang, oo, grabe. Nag-aalboruto na yung dito din ang mura din, mga pa 100, 100, 200. So yeah, kung pumunta kayo rito, bukod sa pasyal, bukod sa perya, may shopping din. At 8 p.m., halos sold out na lahat. Wala na kaming makainan dito. So meron kami nakita, goto, ayaw naman namin mag-goto. Kapag wala na tayong choice, mag-Hong Kong style noodles na lang tayo. Pero may nakita kami dito na sisig Korea. So doon na lang tayo. Meron pa naman ditong Lomi Batangas, ubos na din. Oo, gusto ko pa naman kasi nakita ko kay ate. Sold out na din sila. Ganyan talaga. Sa dami ba naman ng tao eh. Gusto namin guys mag-guys sa ka-authentic natin si Ate Melrose. Hello po. Yes, hello po. Nakasalubong natin siya dito. And talagang updated sa vlog. Nagulat siya. China pa lang doon pinapanood niya. Nandito na tayo. Hello po sa inyo. Hello po ate, nice meeting you po. Nakapila na si Enzo. Sinuwerte kami guys. Kasi yung iba pinalabas na naubusan naman daw ng rice. Grabe. Okay rin na ito ang bango ng sisig. Tayo kahuli-hulihan. Swerte. Ito na yung foodang natin. 160 pesos. Kasama na yung drinks. As in, wala na talagang mabila. Puro sold out. Puro sold out. Sinuwerte tayo dito. Oo. O, ito muna. Kaya rin na yan. Sa dami kasi talaga ng tao dito sa Marikina pala. And tapos na nga tayo. Alam mo, sa true lang ha. Parang no, ito yung pinakamasarap na nakain kong sisig. Sisig. Sa sobrang gutom ko yata. Gutom lang kasi As in, talaga. grabe. Sarap, Pero sarap mali mo lang, talaga. baka masarap kasi talaga. Masarap talaga. Yung pagka-crispy. Ay, tingnan mo, doon na tuloy tayo napunta. Anyways, nakakatuwa lang malaman saan ba kami kasing planeta galing. Hindi ka kasi kami gumagawi dito na meron na palang Antipolo na LRT station. So, sa LRT to. So, for example, na talagang gusto nyo pumunta rito, from MRT, magta-transfer lang kayo sa LRT2. Or from LRT1, magta-transfer lang kayo sa LRT2. So, basta ang station yung Antipolo. Antipolo. And then from there, as in, isang sakay na lang kayo ng jeep or meron din bus. Parang minibus dumadaan, no? minibus.
oo. Super lapit na yung Pakitran. Siguro mga 20 minutes na lang yun kapag ka hindi traffic. And then hindi talaga lahat naaayon sa plano natin. Hindi ito yung pinlano naming mangyari sa Antipolo natin. Kasi guys, alam niyo ba, ang pinakaplano talaga, doon tayo magsasansa sa isang cafe. Yes. Hindi nangyari. Oo, kasi hindi na nga natin din inabot yung sunset. Doon man lang sa Sa Cloud9. Cloud9. Kasi hindi namin anticipate na ganun yung pila. Today is November 2, Sunday. And then holiday nga pala. So ayan, hindi lahat nangyari sa mga plano natin. Ganyan talaga when we Pero travel. ano talaga, no, ang maganda doon, pag detour tayo, tingnan mo naman, huwag Oo. to, diba? Madidetour tayo dito sa Yes, Marikina. kasi noong una hindi namin to planong daan. Kasi sabi namin, wag na baka mahaba masyado yung vlog natin sa Antipolo. Yun pala, dito rin tayo napadpad. Dito rin tayo babagsak. Yes, so at least dalawa. Oo. Antipolo and Marikina. Marikina. So sana po na-enjoy nyo pa rin kahit papaano yung ating, ano nga tawag natin Side doon? trip. Side trip. Quick escape. Quick escape from Metro Manila. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye, everyone. Mwah.